Isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan ng malaking bahay. Tunog ito ng mamahaling porselana na humampas sa marmol na sahig. Napahinto si Ricardo sa paghakbang. Ang tunog na yon ay sapat na upang patigilin ang mundo ng kahit sino, sapat upang magdulot ng takot o gulat. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang pagkabasag. Ang mas nakakatakot ay ang sumunod. Walang iyak, walang tili, walang kahit anong tunog. Dali-daling binuksan ni Ricardo ang pinto ng kwarto ng kanyang mga anak. Ang puso niya ay kumalabog ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pamilyar na takot na araw-araw niyang dinadala. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa sahig sina Mia at Arya. Ang kambal niyang anak. 6 na taong gulang pa lamang sila, ngunit ang mga mata nila ay parang matatanda na pagod na sa mundo. Sa paanan nila, kalat ang pira-pirasong bubog ng nabasag na vase. Mia? Arya? Tawag ni Ricardo. Ang boses niya ay nanginginig. Basag din tulad ng porselana sa sahig. Hindi lumingon ang mga bata. Hindi sila kumurap. Nakatitig lang sila sa kawalan. Parang mga manikang tinanggalan ng baterya. Walang emosyon, walang takot na baka mapagalitan. At ang pinakamasakit sa lahat, walang tinig. Lumuhod si Ricardo sa harap nila. Hindi niya ininda kung masugatan man ang tuhod niya sa mga bubog. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ni Mia. Anak, magsalita ka naman. Pakiusap niya. Kahit umiyak ka lang, kahit sumigaw ka. Please. Ngunit tinignan lang siya ni Mia. Ang mga mata nito ay parehong-pareho ng mga mata ng yumaong asawa ni Ricardo. Ang mga matang dati ay puno ng buhay. Ngayon ay blanko na. Binitawan ni Ricardo ang anak at napasandal sa gilid ng kama. Ang yaman niya, ang pagiging CEO niya ng Vargas Group, ang bilyon-bilyong piso sa bangko. Lahat ng yun ay walang silbi sa sandaling ito. Kaya niyang bilhin ang buong ospital, pero hindi niya mabili ang boses ng kanyang mga anak. 3 buwan na ang nakalipas mula nung aksidente. 3 buwan na simula nang mawala ang kanilang ina. At 3 buwan na ring nakakulong sina Mia at Arya sa sarili nilang mundo. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting lab gown. Maayos ang buhok, matikas ang tindig, at may dalang amoy ng matapang na disinfectant. Si Doktora Victoria Salvador. Ricardo. Tawag ng doktora sa formal na tono. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mong pilitin. Tumayo si Ricardo, pinapahid ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Humarap siya sa doktora na parang isang batang naghahanap ng sagot. May nangyari na naman, Dok. Sumbong ni Ricardo. Nabasag nila yung vase, pero wala. Wala man lang reaksyon. Parang hindi nila narinig. Parang wala silang pakiramdam. Naglakad si Victoria palapit sa mga bata. Hinawakan niya ang pulso ni Arya, tumingin sa kanyang relo at saka nagsulat sa dala niyang clipboard. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, malamig. Gaya ng huli nating pag-uusap, Ricardo. Simula ni Victoria habang hindi tumitingin sa kanya. Ang trauma sa utak ng mga anak mo ay nagiging permanente na. Ito ang tinatawag nating rapid neurological regression. Napahawak si Ricardo sa kanyang sentido. Regression? Ibig sabihin, lumalala sila? Kung hindi natin aagapan, sagot ni Victoria. Humarap siya kay Ricardo at tinignan ito ng diretso sa mata. Ang bahagi ng utak nila na responsable sa pagsasalita at emosyon ay unti-unting namamatay. Kung hindi natin itutuloy ang aggressive treatment, baka hindi na sila makapagsalita habang buhay. Parang sinaksak ang dibdib ni Ricardo habang buhay. Gawin mo ang lahat, Doc. Mabilis na sagot ni Ricardo. Wala akong pakialam kung magkano. Ang bagong gamot na i-import natin mula sa Europe ay experimental pa lang, Ricardo. Alam mo naman ang presyo nito? 1,000,000 kada linggo para sa 2 bata. Hindi nagdalawang isip si Ricardo. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa bulsa ng kanyang coat. Nanginginig ang kamay niyang nagsulat ng halaga.
Pera. Iyon lang ang alam niyang solusyon. Iyon lang ang meron siya. Inabot niya ang tseke kay Victoria. Ayusin mo sila, Victoria. Ibalik mo ang mga anak ko. Tinanggap ni Victoria ang tseke. Saglit na sumilay ang isang nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang trabaho ko, Ricardo, sabi nito. Sa labas ng kwarto, naghihintay si Manang Esther, ang matandang mayordoma na halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Vargas. Dala-dala nito ang isang malaking maleta. Nagulat si Ricardo pagkalabas niya ng kwarto. Manang, saan ka pupunta? Yumuko si Manang Esther. Hindi ito makatingin ng diretso sa amo. Sir, patawad po. Aalis na po ako. Aalis? Ngayon? Kung kailan kailangan ko ng tulong sa mga bata. Tumaas ang boses ni Ricardo dahil sa stress. Hindi ko na po kaya, sir. Nangingiyak na sagot ng matanda. Masyado nang malungkot ang bahay na ito. Tuwing nakikita ko ang mga bata, naaalala ko si ma'am at yung mga gamot na pinapainom ng doktora, parang lalong napatigil si Manang Esther. Tumingin siya sa nakasarang pinto kung saan nasa loob si Victoria at ang mga bata. Parang lalong Manang? Tanong ni Ricardo. Kunot ang noo. Umiling ang matanda. Takot ang nababanaag sa mukha nito. Wala po. Basta, aalis na po ako. Maghanap na lang po kayo ng iba. Nagmamadaling umalis si Manang Esther, parang may tinatakasan. Naiwan si Ricardo sa malawak na hallway. Mag-isa na naman. Kailangan niya ng bagong yaya. Agad. 1 taong tatagal sa impyernong ito. Bumukas muli ang pinto ng kwarto. Sumilip si Victoria. Ricardo, aalis na ako. Naiturok ko na ang neurostimulants nila, sabi ni Victoria. Sumilip si Ricardo sa loob. Nakahiga na sina Mia at Arya sa kama. Tulog na tulog. Payapa ang mga mukha nila, pero sobrang putla. Parang hindi natural ang tulog nila. Salamat, Doc, bulong ni Ricardo. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Magpahinga ka na rin, Ricardo. Ako na ang bahala sa lahat. Malamig na sabi ni Victoria. Tumalikod si Ricardo at naglakad palayo. Balikat ay bagsak sa bigat ng problema. Iniisip niya na nasa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Nang masiguro ni Victoria na nakalayo na si Ricardo at wala nang makakarinig, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Bumalik siya sa tabi ng kama ng kambal. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na hiringgilya at isang bote ng gamot na walang tatak. Hindi ito ang neurostimulant na sinabi niya kay Ricardo. Tinitigan niya ang natutulog na mga bata. Matulog lang kayo ng mahimbing, bulong ni Victoria habang hinahaplos ang pisngi ni Mia gamit ang kanyang malamig na kamay. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang tinitignan ang tseke na hawak niya kanina. Hanggat tulog ang diwa ninyo, bulong niya sa hangin. Gising na gising ang swerte ko. Itinaas niya ang hiringgilya. Sa labas ng bintana, kumulog ng malakas at nagsimulang bumuhos ang ulan. Tinatakpan ang anumang lihim na nangyayari sa loob ng silid na yon. Mahigpit ang pagkakahawak ni Teresa sa strap ng kanyang luma at kupas na bag habang nakatayo sa harap ng dambuhalang gate ng mga Vargas. Parang liliit ang tingin niya sa sarili. Sa probinsya, ang ganitong kalaking bahay ay makikita lang sa mga lumang kalendaryo o sa telebisyon. Ngayon, ito na ang magiging mundo niya. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya ito para sa gamot ng nanay niya, para sa tuition ng kapatid niya. Bumukas ang gate ng kusa. Isang gwardya ang sumalubong sa kanya at tinignan ang kanyang mga dala na parang isa siyang kriminal na may itinatagong patalim. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, agad siyang sinalubong ng lamig. Hindi lang dahil sa aircon na sagad ang lakas, kundi dahil sa katahimikan ng paligid. Ang mga dingding ay napapalamutian ng mamahaling paintings, pero walang kahit anong litrato ng masayang pamilya. Isang babaeng nakaputi ang bumaba sa grand staircase.
si Dr. Victoria Salvador. Napatuwid ng tayo si Teresa. "Good morning po, ma'am." Huminto si Victoria sa harap niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay parang sinusuri kung may dumi siya sa katawan. "Ikaw si Teresa, tama?" Mataray na tanong ni Victoria. "Opo, ma'am. Ako po yung nirekomenda ng agency." Magalang na sagot ni Teresa, bagamat naramdaman niya agad ang bigat ng presensya ng doktora. "Makinig ka, Teresa," simula ni Victoria habang naglalakad paikot sa kanya. "Ang sweldo dito ay triple ng makukuha mo sa ibang amo. Pero simple lang ang rule ko. Ikaw ay tagalinis, tagaluto, at tagapag-ayos ng gamit ng mga bata." Tumigil si Victoria sa tapat ng mukha ni Teresa. "Pero hinding-hindi ka makikialam sa gamutan nila. Huwag mong kakausapin ang mga bata ng matagal. Huwag kang magmamarunong. May sakit sila sa utak at ako lang ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanila. Maliwanag?" Napalunok si Teresa. Bilang isang dating nurse, gusto sana niyang itanong kung anong klase ang sakit ng mga bata. Pero pinili niyang manahimik. Kailangan niya ang trabaho. "Maliwanag po, ma'am," sagot niya. Lumipas ang maghapon na punong-puno ng trabaho. Napakalaki ng bahay at halos walang katapusan ang lilinisin. Pero ang isip ni Teresa ay nasa kwarto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang kwarto ng kambal. Pagsapit ng gabi, lalong bumigat ang katahimikan sa mansyon. 11:00 na ng gabi. Tapos na si Teresa sa mga gawain. Papunta na sana siya sa quarters ng mga katulong na meninong nang marinig niya ang isang tunog. Mahina. Pigil. Huminto siya sa tapat ng kwarto ng kambal. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Hikbi. Hindi ito iyak ng batang nag-aalboroto. Ito ay iyak ng batang natatakot, ng batang nag-iisa sa dilim. Bumalik ang alaala ni Teresa noong nasa ospital pa siya. Ang instinct ng pagiging nurse, ang kagustuhang mag-alaga at magpagaan ng loob, ay biglang umusbong sa kanyang dibdib. Nakalimutan niya ang banta ni Victoria. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto. Hindi nakalak. Pumasok siya ng walang ingay. Madilim ang kwarto, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Sa sulok ng kama, nakita niya sina Mia at Arya. Nagyayakapan ang dalawang bata. Nanginginig ang maliliit nilang katawan. Si Mia ay nakasubsob ang muka sa balikat ni Arya, habang si Arya ay nakatulala sa dilim, habang tumutulo ang luha, na walang tunog. Kumirot ang puso ni Teresa. Hindi ito neurodegeneration o kung anumang malalim na medical term. Nakikita niya sa mga mata ng mga bata ang simpleng sagot, trauma, lungkot, at matinding pangungulila. Lumapit si Teresa. Ang bawat hakbang niya ay maingat upang hindi sila magulat. Napatingin sa kanya si Arya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa na nagkaroon ng reaksyon ng bata. Nanlaki ang mga mata nito, parang takot na baka saktan sila. "Shh! Huwag kayong matakot," bulong ni Teresa. Ang boses niya ay malambing, puno ng sinseridad. Lumuhod siya sa gilid ng kama para magkapantay ang mga mukha nila. "Ako si Teresa," pakilala niya. "Nandito ako para bantayan kayo." Wala pa ring imik ang kambal, pero hindi na sila umatras. Nakita ni Teresa ang pasa sa braso ni Mia, maliit na pasa na galing siguro sa karayom ng injection. Nanginginig ang kamay ni Teresa na umabot upang hawakan ang kamay ni Mia. Gusto niyang iparamdam na may init pa sa mundo, na may taong handang humawak sa kanila nang walang dalang hiringgilya o banggiya o gamot. "Ang lalamig ng mga kamay niyo," bulong ni Teresa, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Akmang hahaplusin na niya ang buhok ni Mia upang patahanin ito. Aakbayan na sana niya ang mga bata upang iparamdam ang yakap ng isang ina. Biglang bumukas ang ilaw sa kwarto. Nakakasilaw. Sabay na napapikit ang kambal at napasubsob sa unan sa takot. Napatalon si Teresa sa gulat at napatingin sa pinto.
Nakapamewang doon ang isang matangkad na lalaki. Ang anino nito ay humahaba papasok sa kwarto. Tila nilalamon ang kaunting liwanag na dala ni Teresa. Si Ricardo Vargas. Gulo-gulo ang buhok, nakabukas ang unang butones ng polo, at ang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagdududa. Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Ang boses ni Ricardo ay mababa, pero dumadagundong sa buong kwarto. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay niya ay nakahinto sa ere. Ilang pulgada na lang sana bago mahawakan ang balikat ni Mia. Sir, kasi po. Nauutal na simula ni Teresa. Naglakad palapit si Ricardo. Mabilis, mabibigat ang mga hakbang. Bingi ka ba? Asik ni Ricardo nang makalapit siya. Ang mukha niya ay halos ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Teresa. Ang sabi sa akin ni Victoria, bawal silang istorbohin, bawal silang hawakan. Tinignan ni Ricardo ang nanginginig na mga anak, tapos ay binalik ang matalim na tingin kay Teresa. Sino ka para suwayin ang utos sa pamamahay na ito? Hindi umatras si Teresa, kahit na halos magkasalubong na ang kilay ni Ricardo sa galit. Naramdaman niya ang panginginig ng mga tuhod niya, pero mas nangingibabaw ang awa niya para sa dalawang batang nasa likuran niya. Sir, sagot ni Teresa. Pinipilit na patatagin ang boses. Narinig ko po silang umiiyak. Hindi po yung iyak na nag-iinarte, iyak po ng takot. Tinignan ni Teresa si Ricardo sa mata. Nurse po ako dati, si Ricardo. At sa karanasan ko, gamot ang nagpapagaling sa katawan, pero kalinga ang nagpapagaling sa loob. Ang lamig-lamig po ng kwartong ito, kailangan nila ng init. Natigilan si Ricardo. Nawala ang sigaw na sana'y pakakawalan niya. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Nakatago si Mia sa likod ni Teresa, nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng uniforme ng katulong. Si Arya naman ay nakasilip, hindi na nanginginig tulad kanina. Sa loob ng 3 buwan, walang ibang nilapitan ng mga bata, kundi ang kanilang ina noong nabubuhay pa ito. Ngayon lang sila kumapit sa ibang tao. Bumuntong hininga si Ricardo, isang malalim na buntong hininga ng isang amang pagod na. Sige, mahinang sabi ni Ricardo. Papatunayan mo ang sinasabi mo, pero sa oras na may mangyari sa kanila. Teresa, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Tumalikod si Ricardo at lumabas ng kwarto, pero hindi isinara ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Teresa, humarap siya sa kambal at ngumiti ng totoo. Kinaumagahan, sinimula ni Teresa ang kanyang misyon. Imbes na basta na lang ilapag ang tray ng pagkain at umalis tulad ng bilin ni Victoria, nanatili si Teresa sa kwarto. Binuksan niya ang makakapal na kurtina, pumasok ang sikat ng araw at ang simoy ng hangin mula sa hardin, tinutunaw ang amoy ng gamot at alkohol sa silid. O tignan niyo, masiglang bati ni Teresa habang inaayos ang lugaw. Ang ganda ng araw ngayon. Sayang naman kung nakasimangot tayo. Walang sagot ang kambal. Nakaupo lang sila sa kama, blangko ang mukha. Pero napansin ni Teresa na sinusundan siya ng tingin ni Arya. Kumuha si Teresa ng kutsara. Alam niyo ba, noong bata ako, eroplano ang tawag ko dito. Pinaikot-ikot niya ang kutsara sa ere bago ito dahan-dahang inilapit sa bibig ni Mia. Whee! Open the hanger! Biro ni Teresa. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumuka ng kusa ang bibig ni Mia. Kumain ito ng hindi pinipilit. Natuwa ang puso ni Teresa. Simple lang ito, pero malaking tagumpay na. Habang pinupunasan niya ang braso ni Arya, gamit ang maligamgam na bimpo, napansin ni Teresa ang isang lumang music box sa ibabaw ng cabinet. Puno ito ng alikabok. Kinuha niya ito at pinunasan. Mahilig ba kayo sa music? Tanong niya. Walang sagot. Nagsimulang humuni si Teresa. Isang pamilyar na tono. Ang himig na madalas niyang kantahin sa mga pasyente niyang bata sa probinsya noon. Sana'y di nagmaliwang dati kong araw. Kanta ni Teresa sa mababa at malambing na boses. Nang munti pang bata sa piling ni nanay.
Napahinto si Arya sa paglalaro ng kanyang mga daliri. Dahan-dahang itinaas ni Mia ang kanyang ulo. Patuloy lang sa pag-awit si Teresa habang sinusuklay ang buhok ng mga bata. Hindi niya namalaya na pumikit na siya, dinadama ang bawat lyrics nang sa ugoy ng duyan. Ibinubuhos niya sa kanta ang lahat ng pagmamahal na gusto niyang ibigay sa sarili niyang anak na nawala. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nang idilat ni Teresa ang kanyang mga mata, nagulat siya. May luha sa mga mata ni Mia. Hindi ito luha ng takot, luha ito ng pagkilala. Tumingin si Mia kay Teresa at dahan-dahang ibinuka ang bibig, parang gustong sumabay sa kanta pero walang boses na lumalabas. Hinawakan ni Arya ang kamay ni Teresa at inilagay ito sa kanyang pisngi. Pumikit ang bata, ninanamnam ang init ng palad ni Teresa. Sa pintuan, hindi napansin ni Teresa na nakatayo doon si Ricardo. Napatigil ang bilyonaryo sa pagpasok. Nakahawak siya sa hamba ng pinto, nakatitig sa eksena. Ang kantang iyon ang paboritong kantahin ng asawa niya para patulugin ang kambal noong sanggol pa sila. Ilang buwan na niyang hindi naririnig ang himig na iyon sa bahay na ito. Nakita ni Ricardo kung paano kumalma ang mga balikat ng kanyang mga anak. Nakita niya ang kaunting liwanag na bumalik sa mga mata nila. Naramdaman niya ang pagkirot ng puso niya, isang kirot na may halong pag-asa. Napatingin si Teresa sa pinto at nakita si Ricardo. Agad siyang tumigil sa pagkanta at yumuko. Nahihiya. "Sorry po, sir. Masyado po atang malakas," paumanhin ni Teresa. Umiling si Ricardo. Ang mga mata niya ay mapula, parang nagpigil ng luha. "Hindi, Teresa. Ituloy mo lang." Tumalikod si Ricardo at mabilis na naglakad palayo. Tila ayaw niyang makita ni Teresa na bumigay ang matigas niyang anyo. Nakahinga ng maluwag si Teresa. Ngumiti siya sa mga bata at hinaplos ang mga buhok nito. Ang tapang ng papa niyo, pero iyakin din pala. Napangiti ng bahagya si Arya. Isang totoong nangiti. Biglang bumukas muli ang pinto ng padabog. Akala ni Teresa ay bumalik si Ricardo, pero ibang tao ang pumasok. Ang hangin sa kwarto ay biglang bumigat at lumamig. Si Dr. Victoria. Nakasuot ito ng matikas na business suit, bit-bit ang kanyang itim na medical bag. Tumingin siya sa mga bata na gising, nakaupo at may bakas ng ngiti. Pagkatapos ay nilipat niya ang matalim na tingin kay Teresa. "Bakit gising ang mga pasyente ko?" Malamig na tanong ni Victoria. Ang boses niya ay parang yelong gumagapang sa likod ni Teresa. Lumapit si Victoria sa kama at chinek ang pulso ni Mia ng marahas. Napangiwi ang bata sa higpit ng hawak. Oras na ng pahinga nila. Madiin na sabi ni Victoria. "Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang utak nila ay kailangang laging tulog para mag-regenerate? Sinusuway mo ba ang protocol ko, Yaya?" Bumunot si Victoria ng isang hiring gilya mula sa bag niya. Ang likido sa loob nito ay mas madilim kaysa sa dati. "Lumabas ka," utos ni Victoria kay Teresa habang tinatanggal ang takip ng karayom. "Ako na ang bahala dito. Mukhang kulang ang dosage na naibigay ko." Tinignan ni Teresa ang mga bata. Bumalik ang takot sa mga mata ni Mia at Arya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang pigilan ang doktora, pero alam niyang wala siyang kapangyarihan. Pag-alis ni Dr. Victoria, agad na nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Kanina lang, may buhay sa mga mata ni Mia at Arya habang nakikinig sa kanta ni Teresa. Ngayon, pagkatapos ng itinurok ng doktora, para silang mga lantang gulay na nakahiga sa kama. Mabilis na kumilos si Teresa nang makita niyang namimilipit si Mia. Bago pa man siya makakuha ng basin, sumuka na ang bata sa sahig. Kulay dilaw na likido. Walang laman ang tiyan kundi gamot. "Diyos ko," bulong ni Teresa habang mabilis na nililinis ang suka at pinapaltan ng damit ng bata. Nanginginig si Mia pero hindi ito umiiyak. Nakadilat lang ang mga mata nito pero walang focus.
Ang tinatawag sa medisina na glassy eyes, hinawakan ni Teresa ang pulso ni Arya. Mabilis ang tibok, parang tumakbo ng maraton, kahit nakahiga lang naman ito. Bilang dating nurse, alam ni Teresa ang hitsura ng paggaling at alam din niya ang hitsura ng overdose. Hindi ito healing crisis, ito ay pagkalason. Habang naglilinis ng kalat sa tabi ng cabinet, nahagip ng mata ni Teresa ang basurahan. Doon tinapon ni Victoria ang hiringgilya at ang maliit na bote ng gamot kanina. Lumingon si Teresa sa pinto. Walang tao. Tahimik ang hallway. Mabilis niyang dinukot ang empty vial mula sa basurahan. Malamig ang bubog sa kanyang palad. Binasa niya ang etiketa. Inaasahan niyang makakabasa siya ng mga sikat na pangalan ng nootropic o brain supplements. Pero iba ang nakasulat. Chlorpromazine hydrochloride. 100 mg. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Pamilyar ang pangalan, pero hindi para sa ganitong kaso. Itinago niya agad ang bote sa bulsa ng kanyang apron nang makarinig siya ng mga yapak. Gabi na. Nakaupo si Teresa sa sahig sa labas ng kwarto ng kambal. Ang ilaw na lang ay galing sa kanyang cellphone na basag ang screen. Mahina ang signal sa loob ng mansyon, kaya paikot-ikot ang loading icon sa screen. Please, mag-load ka! Bulong niya sa sarili. Nakita niya sa Google ang resulta. Chlorpromazine, isang antipsychotic medication na ginagamit para sa schizophrenia. Side effects: extreme drowsiness, dizziness, emotional blunting. Warning: not recommended for children unless for severe behavioral problems. Nanginig ang kamay ni Teresa. Antipsychotic? Para sa mga batang na trauma lang dahil sa aksidente. At ang dosage, pangmatanda na ang dosage na yon. Kaya pala tulala ang mga bata. Kaya pala nawawalan sila ng emosyon. Hindi dahil lumalala ang sakit nila, kundi dahil nilalasing sila ng gamot. Pinapatay ng gamot na ito ang kakayahan nilang makaramdam. Teresa? Napatalon si Teresa sa gulat at muntik nang mabitawan ang cellphone. Mabilis niyang pinatay ang screen at itinago ito sa likod niya. Si Ricardo, nakabihis na ito ng pambahay, pero mukhang pagod pa rin galing sa trabaho. May dala itong isang baso ng gatas. Bakit nandyan ka sa sahig? Tanong ni Ricardo. Ang boses nito ay hindi galit, kundi malumanay. Sir? Mabilis na tumayo si Teresa. Nagbabantay lang po. Baka sumuka ulit si Mia. Napahinto si Ricardo. Sumuka? Bakit hindi sinabi ni Victoria? Sabi po ni doktora, normal lang daw po iyon. Side effect daw po ng bagong gamot. Pagsisinungaling ni Teresa. Hindi pa siya pwedeng magsabi ng totoo hanggat wala siyang matibay na ebidensya. Baka isipin ni Ricardo na nagmamarunong lang siya. Lumapit si Ricardo. Inabot niya ang baso ng gatas kay Teresa. Para sa'yo to, sabi ni Ricardo. Kanina ka pa hindi kumakain. Natigilan si Teresa. Tinignan niya ang baso tapos ang mukha ng bilyonaryo. Sa ilalim ng matapang na itsura nito, nakita niya ang isang amang desperado at nagpapasalamat. Salamat po, sir. Salamat sa pagkanta mo kanina, biglang sabi ni Ricardo habang nakatingin sa pinto ng kwarto ng mga anak niya. Iyon ang unang beses na nakita kong ngumiti si Arya, magmula noong mawala ang mama nila. Whatever you are doing, it's working. May kung anong kumirot sa puso ni Teresa. Gusto niyang isigaw, Sir, nilalason ang mga anak niyo. Pero natatakot siya. Si Victoria ay isang tanyag na espesyalista. Siya ay isang hamak na yaya lang. Sino ang papaniwalaan ni Ricardo? Sir Ricardo, lakas loob na sabi ni Teresa. Mahal na mahal niyo po sila, no? Tumingin si Ricardo sa kanya, diretso sa mata. Ibibigay ko ang lahat para sa kanila, Teresa. Kahit buhay ko. Kaya malaki ang tiwala ko kay Dr. Salvador. Siya lang ang pag-asa namin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Teresa. Ang tiwala ni Ricardo kay Victoria ay buo. Kung babasagin niya ito, kailangan niyang sigurado. Sige na, magpahinga ka na, sabi ni Ricardo.
Bago tumalikod at pumasok sa sarili nitong kwarto, naiwan si Teresa na hawak ang baso ng gatas. Ang init nito ay hindi sapat para tunawin ang lamig na nararamdaman niya. Bumalik siya sa kwarto ng mga bata. Kailangan niyang makasigurado. Kinuha niya ulit ang vial mula sa bulsa niya. Binuksan niya ang flashlight ng cellphone niya at itinapat ito sa bote para pikturan bilang ebidensya. Kailangan niyang ipakita ito sa ibang doktor. Kailangan niyang biglang bumukas ang pinto. Hindi si Ricardo. Ang amoy ng mamahaling pabango ang naunang pumasok bago ang tao. Nilingon ni Teresa ang pinto. Nanlalaki ang mga mata. Hawak pa rin niya ang bote ng gamot sa isang kamay at ang cellphone sa kabila. Nakatayo doon si Dr. Victoria Salvador. Hindi na ito naka-lab gown. Naka-cocktail dress ito, mukhang may dinaluhang party, pero dumaan muna para tignan ang investment niya. Bumaba ang tingin ni Victoria sa kamay ni Teresa. Nakita niya ang maliit na bote. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod ni Victoria. Isang ngingiti ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi, pero ang mga mata niya ay nagliliyab sa puot. Sabi ko na nga ba, bulong ni Victoria habang humahakbang palapit. Ang takong ng sapatos niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Masyado kang pakialamera para sa isang katulong. Napatingin si Teresa sa pinto. Naghahanap ng tatakbuhan pero nakaharang si Victoria. Anong ginagawa mo sa gamot ng pasyente ko, Teresa? Tanong ni Victoria. Nagnanakaw ka ba? Magnanakaw? Tulong! May magnanakaw! Ang matinis na sigaw ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Napabalikwas si Ricardo mula sa kanyang kama. Mabilis pa sa kidlat siyang tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Ang puso niya ay kumalabog sa kaba. Hindi para sa kanyang kayamanan, kundi para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pagdating niya sa hallway, nakita niya ang gulo. Bukas ang pinto ng kwarto ng kambal. Nakatayo si Victoria sa gitna. Hawak ang isang lumang bag. Ang bag ni Teresa. Nakaluhod naman si Teresa sa sahig. Umiiyak at pilit na inaabot ang kanyang mga gamit. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Ricardo. Humarap si Victoria sa kanya. Gulo-gulo ang buhok ng doktora at may punit ang manggas ng damit. Tila nagkaroon ng agawan. Ricardo, salamat sa Diyos at nandito ka. Humahangos na, sabi ni Victoria. Nahuli ko siya. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng mga gamot sa kwarto ng mga bata. At hindi lang yon. Binaligtad ni Victoria ang bag ni Teresa. Nalaglag ang mga laman nito sa sahig. Ilang piraso ng damit, sipilyo at ang basag na cellphone. Pero may isang bagay na kuminang at tumunog ng tumama sa marmol na sahig. Isang kwintas. Gold pendant na may hugis puso. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kilala niya ang kwintas na yon. Iyon ang suot ng asawa niya noong huling gabi, bago ang aksidente. Iyon ang nag-iisang bagay na hindi niya mahanap-hanap simula noong libing. Dahan-dahang lumapit si Ricardo at pinulot ang kwintas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, hindi po akin yan, hagulgol ni Teresa. Nakaluhod pa rin ito. Ang muka ay basang-basa ng luha. Wala po akong alam dyan. Inilagay lang po niya yan sa bag ko. Sinungaling, bulyaw ni Victoria. Nakita kitang hinalughog ang jewelry box sa kwarto ni Ricardo kanina habang naglilinis ka. At yung gamot? Bakit nasa bulsa mo ang gamot ng mga pasyente ko? Adik ka ba? Hindi po, sigaw ni Teresa. Dumukot siya sa bulsa at inilabas ang maliit na bote ng gamot. Kinuha ko po ito para ipakita kay Sir Ricardo. Sir, tignan niyo. Hindi po ito vitamins. Antipsychotic po ito. Nilalason niya ang mga anak niyo. Tumingin si Ricardo kay Teresa. Hawak ni Teresa ang bote na parang isang sandata. Pero sa paningin ni Ricardo, nanilamon na ng galit at sakit dahil sa nakitang kwintas, mukha lang desperadong kriminal si Teresa. Antipsychotic? Tumawa ng mapakla si Victoria. Ricardo,
Makikinig ka ba sa isang katulong na nagnakaw ng alahas ng patay mong asawa? Malamang naghahanap yan ng high. Droga ang habol niya. Lumapit si Ricardo kay Teresa. Ang mukha ng bilyonaryo ay madilim at nakakatakot. Sir, parang awa niyo na. Pagsusumamo ni Teresa. Kahit ipakulong niyo ako, pero ipasuri niyo ang gamot. Mapapahamak sina Mia at Arya. Tumahimik ka. Isang malakas na sampal ng hangin ang naramdaman ni Teresa nang hampasin ni Ricardo ang pader sa tabi niya. Binigyan kita ng trabaho. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko. Nanginginig ang boses ni Ricardo sa galit. Tapos ito ang igaganti mo? Ninakaw mo ang alaala ng asawa ko? Sir, setup lang po ito. Manong, sigaw ni Ricardo. Tinatawag ang mga security guard. Mabilis na umakyat ang dalawang malalaking gwardya. Kaladkarin niyo ang babaeng to palabas ng pamamahay ko. Utos ni Ricardo. Ngayon din, bago ko pa makalimutan na hindi ako pumapatay ng tao. Sir, huwag! Ang mga bata! Sigaw ni Teresa habang hinahawakan siya ng mga guard sa magkabilang braso. Dr. Salvador, maawa ka sa kanila. Huwag mo silang patayin. Sa loob ng kwarto, nagising sina Mia at Arya dahil sa sigawan. Tumakbo sila papunta sa pinto. Nakita nila si Teresa, ang tita Teresa, na kumanta sa kanila. Ang nag-iisang tao na nagpangiti sa kanila, na kinakaladkad palayo. Bumuka ang bibig ni Mia para sumigaw, pero walang boses na lumabas. Umiyak ng tahimik si Arya at pilit na inaabot ang kamay sa ere. Ilabas niyo na siya, sigaw ulit ni Ricardo. Habang hinihila pababa ng hagdan, nagkatinginan sina Teresa at Victoria. Nakita ni Teresa ang ngiti ng tagumpay sa labi ng doktora. Isang ngiti ng demonyo. Bumukas ang main door. Malakas ang ulan sa labas. Walang awang itinapon ng mga guard si Teresa sa sementadong kalsada sa labas ng gate. Kasunod na inihagis ang kanyang mga gamit. Huwag ka nang babalik. Sigaw ng guard bago isinara ang dambuhalang bakal na gate. Basang-basa si Teresa. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa buto niya, pero mas masakit ang isipin na naiwan niya ang dalawang anghel sa piling ng isang halimaw. Sa loob ng mansyon, humupa ang ingay. Hinihingal pa rin si Ricardo. Hawak niya ng mahigpit ang kwintas sa kanyang kamao. Napakahigpit na bumabaon na ito sa kanyang palad. Dahan-dahan siyang humarap sa kwarto ng mga anak niya. Nakatayo doon si Victoria, hawak sa balikat sina Mia at Arya. Shh! Okay na, ligtas na kayo. Bulong ni Victoria sa mga bata, pero mahigpit ang hawak niya sa mga ito. Tinignan ni Ricardo ang kanyang mga anak. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin sila, at sabihing pinrotektahan ko kayo sa masamang tao. Pero hindi gumalaw ang mga bata. Nakatingin sina Mia at Arya sa kanilang ama. Wala nang luha sa mga mata nila, wala na rin ang takot. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang isang emosyon na hindi niya inaasahang makita sa sarili niyang mga anak. Galit. Tinitigan siya ng kambal na parang siya ang kontrabida sa sarili nilang kwento. Parang sinasabi ng mga mata nila, ikaw ang nagtaboy sa kanya. Ikaw ang pumatay sa pag-asa namin. Unti-unting umatras si Ricardo, nasindak sa bigat ng tingin ng dalawang paslit. Isinara ni Victoria ang pinto ng kwarto sa mukha ni Ricardo. Click! Tunog ng seradura. At sa likod ng pintong iyon, alam ni Ricardo na nagsimula na naman ang katahimikan. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula noong gabing iyon. 3 araw na ring hindi tumitigil ang ulan. Tila nakikisabay ang langit sa pagluluksa ng bahay na ito. Nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Sa kabilang kamay, hawak niya ang kwintas ng kanyang asawa. Dati, ang paghawak sa kwintas na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon, habang tinititigan niya ang gintong palawit, wala siyang nararamdaman kundi bigat. Parang may mali. Parang may kulang.
Simula noong pinaalis niya si Teresa, bumalik sa dati ang mansyon. Tahimik, malamig, walang amoy ng nilulutong sopas, walang mahinang himig ng pagkanta. Sinubukan niyang dalawin ang mga anak niya kanina, pero hinarang siya ni Victoria. Isolation protocol, ang sabi nito. Masyado daw nasistress ang mga bata sa magnanakaw, kaya kailangan ng total silence, pero hindi maalis sa isip ni Ricardo ang huling tingin ng kanyang mga anak. Ang galit sa mga mata ni Mia. Ang pag-abot ng kamay ni Arya kay Teresa. Bakit kakampi ang mga bata sa isang magnanakaw? Bakit takot na takot sila sa sarili nilang doktor? Napatingin si Ricardo sa maliit na bote na nakapatong sa kanyang mesa. Ito ang boteng nalaglag ni Teresa bago siya kaladkarin ng mga guard. Pinulot ito ni Ricardo pagkaalis ng lahat. Chlorpromazine. Dahil sa matinding pagdududa na hindi niya maamin sa sarili, ipinadala niya ang sample ng gamot at ang CCTV footage ng gabing iyon sa isang private investigator kahapon. Tumunog ang laptop ni Ricardo. Isang email notification. Subject: Lab results and video analysis. Urgent. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Nilapag niya ang baso ng alak. Nanginginig ang daliri na pinindot niya ang email. Una niyang binuksan ang video file. Ito ang CCTV footage sa hallway bago magkagulo. Kitang-kita si Teresa na nagpupunas ng sahig sa malayo. At sa kabilang banda, nakita niya si Victoria na lumabas galing sa master bedroom. Ang kwarto ni Ricardo. Nag-zoom in ang video. Kitang-kita ang kamay ni Victoria. May kinukutkot ito sa bulsa. Mabilis ang galaw, pero nahuli ng high-definition camera. Inilagay ni Victoria ang kwintas sa nakabukas na bag ni Teresa na nakapatong sa side table. Napasinghap si Ricardo. Binalikan niya ang video. Paulit-ulit, walang duda. Si Victoria ang naglagay ng kwintas. Si Victoria ang nagnakaw. Diyos ko! Bulong ni Ricardo. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang imahe ni Teresa na lumuluhod sa ulan, nagmamakaawa at sinasabing inosente siya. Lahat ng yun ay totoo. Pinagtulakan niya ang kaisa-isang taong nagmalasakit ng totoo sa pamilya niya. Binuksan niya ang ikalawang attachment, ang resulta ng gamot. Chemical analysis. High-dose chlorpromazine combined with barbiturates. Effect: severe sedation, muscle paralysis, cognitive suppression. Warning: toxic and potentially fatal for minors. Toxic, fatal. Ang salitang fatal ay umalingaw-ngaw sa utak ni Ricardo na parang sirena ng bumbero. Hindi ginagamot ni Victoria ang mga anak niya. Pinapatay niya ang mga ito ng dahan-dahan. Ginagawa niyang gulay ang mga bata para patuloy siyang perahan ni Ricardo. Isang matinding galit ang sumabog sa dibdib ni Ricardo. Hinagis niya ang baso ng whiskey sa pader. Nabalasag ito, kasabay ng pagkabasag ng tiwala niya. Victoria! Sigaw ni Ricardo. Tumayo siya at patakbong lumabas ng opisina. Papatayin niya ang babaeng iyon. Kakaladkarin niya ito papunta sa kulungan. Pero pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng mga bata, walang tao. Maayos ang higaan, walang laman ang mga kabinet. Bukas ang bintana at pumapasok ang malakas na hangin at ulan. Wala sina Mia at Arya, wala rin ang mga gamit ni Victoria. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Unknown number. Sinagot niya ito agad. Ang kamay ay nanginginig sa galit at takot. Nasaan ang mga anak ko? Mr. Vargas? Boses ng isang babae sa kabilang linya. This is St. Luke's emergency room. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Ricardo. Bakit? Anong nangyari? Isinugod po dito ni Dr. Salvador ang kambal niyo kanina. Sabi niya nagkaroon ng seizure sa bahay. Mabilis na paliwanag ng nurse. Pero sir, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon din. Bakit? Sigaw ni Ricardo habang tumatakbo pababa ng hagdan papunta sa kanyang kotse. Ang seizure po nila. Hindi tumitigil. Basag ang boses ng nurse.
Nag-shutdown na po ang kidneys nila dahil sa toxic shock. We are losing them, sir. Nabitiwan ni Ricardo ang telepono. Ang mundo niya ay gumuho. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang kwenta. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito sa gitna ng bagyo. Ang nasa isip niya ay hindi ang paghihiganti kay Victoria. Ang nasa isip niya ay ang mukha ni Teresa. Kailangan niya si Teresa. Siya lang ang makakapagligtas sa kanila. Siya lang ang tanging pag-asa na itinapon ni Ricardo sa basurahan. Patawarin niyo ako. Bulong ni Ricardo habang bumubuhos ang luha, kasabay ng ulan na humahampas sa windshield ng kanyang sasakyan. Patawarin niyo ako. Halos liparin ni Ricardo ang hallway ng ospital. Basang-basa pa siya ng ulan. At ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa makintab na sahig sa bawat mabigat na hakbang. Sa dulo ng koridor, sa labas ng emergency room, nakita niya si Victoria. Nakikipag-usap ito sa ibang mga doktor, umiiling-iling, umaarte na parang isang concerned na espesyalista. Nang makita niya si Ricardo, agad siyang lumapit na may pekeng pag-aalala sa mukha. Ricardo, salubong ni Victoria. Mabuti at nandito ka na. Ang kondisyon nila ay... Hindi na pinatapos ni Ricardo ang sasabihin nito. Isang malakas na sampal ng mga papel ang tumama sa dibdib ni Victoria. Nagulat ang doktora at napahawak sa kanyang dibdib. Nahulog ang mga papel sa sahig, ang printed copy ng lab results at ang screenshots ng CCTV. Alam ko na ang lahat, Victoria. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na nagtitimpi lang na pumatay ng tao. Pinulot ni Victoria ang isang papel. Namutla siya nang makita ang chemical analysis. Ricardo, let me explain. Simula ni Victoria, pero umatras siya nang makita ang dilim sa mukha ni Ricardo. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko, madiin na sabi ni Ricardo. At huwag na huwag mong babanggitin ang mga anak ko. Lumingon si Ricardo sa mga security guard ng ospital na nakasunod sa kanya, kasama ang 2 pulis na tinawagan niya habang nasa biyahe. Hulihin niyo ang babaeng yan, utos ni Ricardo habang nakaturo kay Victoria. Attempted murder at child abuse. Huwag niyong hahayaan na makaalis siya sa building na ito. Nanlaki ang mga mata ni Victoria habang pinoposasan siya ng mga pulis. Nagsimula siyang sumigaw at magwala, pero hindi na siya nilingon ni Ricardo. Para kay Ricardo, patay na si Victoria sa buhay nila. Ang mahalaga ngayon ay ang mga buhay na nag-aagaw buhay sa loob ng R. Sumilip si Ricardo sa salamin ng ER. Nakita niya sina Mia at Arya. Napakaraming tubo ang nakakabit sa maliliit nilang katawan. Ang mga monitor ay tumutunog ng mabilis at hindi regular. Lumapit ang head doctor sa kanya. Mr. Vargas, ginagawa namin ang lahat para i-flush out ang toxins, pero masyadong mahina ang katawan nila. Ang puso nila, sumusuko na. Kailangan nila ng miracle. Miracle. Alam ni Ricardo kung nasaan ang himalang iyon. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng ospital. Ang lugar kung saan nakatira si Teresa ay isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Ricardo sa tanang buhay niya. Masukal, maputik at dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa yero at plywood. Ang ulan ay lalong nagpapahirap sa paglalakad. Ang kanyang kotse ay hindi makapasok sa makikitid na eskinita, kaya bumaba siya at tumakbo. Hindi niya ininda ang putik na tumalsik sa kanyang pantalon. Hindi niya ininda ang tingin ng mga taong nagtataka kung bakit may isang mayaman na naligaw sa lugar nila. Teresa Reyes, sigaw niya habang kumakatok sa bawat pinto na madaanan. May nagturo sa kanya sa isang maliit na barong-barong sa dulo. Kinatok ni Ricardo ang pinto ng malakas. Halos masira ang manipis na kahoy. Sandali lang! Boses ng isang babae mula sa loob. Bumukas ang pinto. Si Teresa. Nakapambahay lang ito, namumugto ang mga mata at may hawak na bimpo. Mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Natigilan si Teresa nang makita kung sino ang nasa harap niya. Si Ricardo Vargas.
Ang makapangyarihang bilyonaryo ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang pinto, basang-basa, puno ng putik, at mukhang desperado. "Sir?" Gulat na tanong ni Teresa. Aakmang isasara niya ang pinto sa takot. "Umalis na po kayo. Wala na akong kukunin sa inyo. Huwag niyo na po akong saktan." "Teresa, huwag!" Pinigilan ni Ricardo ang pinto gamit ang kanyang kamay. At sa harap ng maputik na kalsada, sa ilalim ng malakas na ulan, ginawa ni Ricardo ang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya sa harap ng isang katulong. Lumuhod siya. Lumuhod ang dakilang Ricardo Vargas sa putikan. Napasinghap si Teresa at napatakip ng bibig. "Sir, anong ginagawa niyo?" "Nagkamali ako, Teresa." Humahagulgol na, sabi ni Ricardo. Ang luha niya ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. "Tama ka. Tama ka sa lahat. Nilalason ni Victoria ang mga anak ko." Bumaba si Teresa at hinawakan ng balikat ni Ricardo para patayuin ito. "Sir, tumayo po kayo dyan." "Hindi ako tatayo hanggat hindi ka sumasama sa akin," sabi ni Ricardo. Nakatingala kay Teresa na parang isang batang nagmamakaawa. Nasa ospital sila ngayon. Agaw buhay. Ang mga doktor. Wala na silang magawa. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Teresa. Ang kamay na minsang nagluto para sa kanila. Ang kamay na humaplos sa mga anak niya. Ang kamay na itinaboy niya. Hinahanap kanila, Teresa. Kailangan kanila. Kailangan. Kita. Nakita ni Teresa ang sinseridad at sakit sa mga mata ni Ricardo. Nawala na ang galit niya. Ang natira na lang ay ang pag-aalala para sa dalawang batang napamahal na sa kanya. "Nasaan po sila?" tanong ni Teresa. Mabilis na kumilos para kumuha ng jacket. "Tara na po, bilisan na natin." Sa loob ng kotse, parang lumilipad sila sa bilis. Walang imik si Ricardo habang nagmamaneho, pero mahigpit ang hawak niya sa manibela. Si Teresa naman ay nakapikit, nagdadasal ng taimtim. "Kapit lang mga anak," bulong ni Teresa. Papunta na si tita. Pagdating nila sa ospital, hindi na sila dumaan sa reception. Dumiretso sila sa ICU kung saan inilipat ang kambal. Pagbukas pa lang ng elevator, narinig na nila ang tunog na kinatatakutan ng lahat. Ang mahaba at matinis na tunog ng monitor. Nagkatinginan sina Ricardo at Teresa. Takot ang bumalot sa kanilang mga mukha. Tumakbo sila papunta sa kwarto. Nakita nila ang mga nurse at doktor na nagkakagulo. Isang doktor ang may hawak ng defibrillator paddles. "Clear!" sigaw ng doktor. "Thug!" Tumalon ang maliit na katawan ni Mia sa kama dahil sa kuryente. Pero ang linya sa monitor ay diretso pa rin. Flatline. Sa kabilang kama, si Arya ay nagsisimula na ring bumagsak ang oxygen level. "Time of death!" Simula ng doktor, tumitingin sa orasan. "Hindi!" sigaw ni Ricardo. Pumasok siya sa kwarto at itinulak ang mga doktor. "Huwag kayong titigil! Buhayin niyo ang anak ko!" Napatigil ang lahat. Si Teresa, na nasa likod ni Ricardo, ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng dalawang kama. Ang ingay ng mga makina, ang sigaw ni Ricardo, ang chaos, lahat ay parang bumagal sa paningin niya. Alam niya na hindi na kuryente ang kailangan ng mga batang ito. Kailangan nila ng dahilan para bumalik. Huminga ng malalim si Teresa, pinahid ang luha, at hinawakan ang kamay ni Mia sa kaliwa at kamay ni Arya sa kanan. Pumikit si Teresa sa gitna ng ingay ng mga makina at taranta ng mga doktor. Isinarado niya ang kanyang mundo. Wala na ang malamig na kwarto ng ospital. Ang nararamdaman na lang niya ay ang maliliit at nanlalamig na kamay ni Mia at Arya sa kanyang mga palad. Huminga siya ng malalim. Humuhugot ng lakas, hindi mula sa hangin, kundi mula sa pagmamahal na naramdaman niya para sa dalawang batang ito mula pa noong una. At nagsimula siyang kumanta. "Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw." Ang boses ni Teresa
ay basag at mahina sa simula. Nanginginig dahil sa pag-iyak. Napahinto ang doktor na hawak ang defibrillator. Tumingin ito kay Ricardo. Naghihintay ng senyas na ituloy ang kuryente. Pero itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Hayaan niyo siya, bulong niya, kahit na ang puso niya ay halos sumabog na sa kaba. Makinig kayo sa kanya. Nang munti pang bata, sa piling ni nanay. Lumakas ang boses ni Teresa. Puno ng pagsusumamo, puno ng init, para itong isang lubid na inihahagis niya sa madilim na bangin kung saan nahulog ang diwa ng mga bata. Hinihila sila pabalik sa liwanag. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa monitor, ang mahabang linya ay nanatiling diretso. Bae! Humigpit ang hawak ni Teresa. Yumuko siya at idinikit ang noo sa kamay ni Mia. Gumising na kayo. Bulong ni Teresa, ang luha ay pumapatak sa kamay ng bata. Nandito na si Mama Teresa. Hindi na ako aalis. Pangako. Sa isang iglap, naramdaman ni Teresa ang isang mahina, ngunit siguradong pitik sa daliri ni Mia. Kasabay nito, nagbago ang tunog ng monitor. Mula sa nakabibinging beep, napalitan ito ng isang tunog na musika sa pandinig nilang lahat. Beep! Katahimikan sa buong kwarto. Lahat ay nagpigil ng hininga. Beep! 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 Ang ritmo ng buhay. Mabagal pero matatag. Stable sinus rhythm. Sigaw ng isang nurse. Tumataas na ang oxygen saturation. Bumabalik sila. Napaluhod si Ricardo sa tabi ni Teresa. Napahawak siya sa bakal na harang ng kama, humahagulgol ng walang boses. Ang matigas na bilyonaryo ay durog na durog sa harap ng himala. Dahan-dahang iminulat ni Mia ang kanyang mga mata. Wala na ang glassy look, wala na ang kawalan. Ang nakikita ni Teresa ay ang refleksyon ng sarili niyang mukha, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Lumingon si Mia sa kabilang kama. Gising na rin si Arya. Nagkatinginan ng magkapatid at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, bumuka ang bibig ni Arya hindi para sumigaw, kundi para magsalita. Papa. Ang boses ay paos at mahina, parang kalawangin na gripo na muling dumaloy ang tubig. Pero narinig ito ni Ricardo ng malinaw. Agad na lumapit si Ricardo at niyakap si Arya. Nandito si Papa, anak. Nandito ako. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng hawak ni Mia sa kamay niya. Tumingin siya sa bata. Tumutulo ang luha ni Mia habang nakatingin kay Teresa. Mama, bulong ni Mia. Mama Teresa. Natigilan si Teresa. Parang tumigil ang puso niya sa sobrang tuwa. Tinawag siyang mama ng batang hindi naman niya kadugo. Oo, anak. Sagot ni Teresa habang hinahagkan ang noo ni Mia. Nandito si Mama. Sa loob ng ICU, sa gitna ng mga makina at gamot, napatunayan nila ang isang bagay. Hindi ang mamahaling neurostimulants ni Victoria ang lunas. Ang lunas ay ang simpleng haplos, ang presensya at isang kantang nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Lumipas ang 6 na buwan. Ibang-iba na ang itsura ng hardin ng mansyon ng mga Vargas. Dati, puno ito ng mga ornamentals na bawal hawakan. Ngayon, may swing set na sa ilalim ng puno ng mangga at may mga nakakalat na laruan sa damuhan. Mainit ang sikat ng araw. Masarap ang simoy ng hangin. Nakaupo si Ricardo sa isang picnic mat. Wala siyang suot na coat at tie. Naka-polo shirt lang siya at shorts. Ang kanyang cellphone, na dati ay karugtong na ng kanyang kamay, ay naiwan sa loob ng bahay. Papa, tignan mo! Sigaw ni Arya habang tumatakbo papalapit, may hawak na bulaklak. Ang ganda naman yan! Nakangiting sabi ni Ricardo habang isinisingit ang bulaklak sa tenga ng anak. Kasing ganda ng ate Mia mo. Sa di kalayuan, nagtuturo si Teresa kay Mia kung paano mag-strum ng gitara.
Ganyan anak, dahan-dahan lang, sabi ni Teresa. Tumawa si Mia, isang halakhak na puno ng buhay, wala nang bakas ng trauma, wala nang anino ng nakaraan. Nakatitig si Ricardo sa kanila. Ang puso niya ay payapa, na ipakulong na niya si Victoria, habang buhay na itong mabubulok sa bilangguan dahil sa panloloko at child abuse. Pero hindi na yon iniisip ni Ricardo. Ang mahalaga ay ang nasa harap niya. Lumapit si Teresa at Mia sa kanila. Umupo si Teresa sa tabi ni Ricardo. Sir, okay na po ba ang setup para sa birthday party nila bukas? Tanong ni Teresa. Tinignan siya ni Ricardo. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa. Wala nang sir at yaya na namamagitan sa kanila. Mayroon na lang 2 taong pinagbuklod ng pagmamahal sa mga bata at unti-unti, pagmamahal sa isa't isa. Teresa, sabi ni Ricardo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo na akong tawaging sir at salamat. Salamat saan? Dahil ibinalik mo ang boses nila, sagot ni Ricardo, sabay tingin sa mga anak na nagtatawanan. At ibinalik mo rin ang puso ko. Ngumiti si Teresa, isang nangiting abot hanggang mata. Kinuha ni Teresa ang gitara at nagsimulang tumugtog. Hindi na ito kanta ng pagluluksa. Ito ay kanta ng pasasalamat. Sumabay ang kambal sa pagkanta. Ang boses nila ay sumasabay sa ihip ng hangin, lumilipad pa itaas, malaya at masaya. Sa wakas, natapos na ang katahimikan sa bahay ng mga Vargas at napalitan ito ng musika ng pagmamahal.